Ako si Samantha, 25 taong gulang. Lumaki sa makulay na syudad ng Cavite. Noon, isa akong working student, nagsisikap para makapag-aral, naging online seller tuwing gabi at nag-aaral ng marketing sa umaga. Simple lang ang aking mga pangarap. Makatapos ng pag-aaral, mabigyan ng magandang buhay ang aking nanay. At higit sa lahat, makahanap ng isang lalaking tunay na magmamahal sa akin. Maraming dumaan sa aking buhay, mga paghihirap at pagsubok. Ngunit may isang lalaki na hinding-hindi ko makakalimutan. Siya si Liam. Ang lalaking nanligaw sa akin, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang pustahan. Ang akala ko'y tunay ang lahat, na pinapakita niyang pag-aalaga at pagmamahal, ito'y laro lang pala ang lahat. Hindi ko inaasahan na magagawa ito sa akin. Ang sakit-sakit, nadurog ang puso ko. Umabot sa puntong hindi ko na magawang magtiwalang muli sa mga lalaki. Natatakot magmahal muli at mabigo. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Kaibigan, samahan mo ako sa kwentong ito. Bago tayo magpatuloy, maaari mo bang sabihin sa comments kung saan ka nanonood? Ang bawat kwento ay mas nagiging makabuluhan kapag alam naming kasama ka namin saan mang sulok ng mundo. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. Ngayon, ituloy na natin ang paglalakbay ng ating kwento. Nagsimula ang lahat noong 3 taon ko sa kolehiyo. Tahimik ako noon. Mas gusto ko ang libro kaysa mga kaibigan. Isang typical na bookworm ang tingin nila sa akin. Hindi ako mahilig makisalamuha at mas komportable ako sa sulok ng library. Ngunit isang araw, dumating sa buhay ko si Liam, isang gwapong lalaki na kinagigiliwan ng lahat, matangkad, palangiti at may karisma na mahirap baliwalain. Sa umpisa, hindi ko siya pinapansin. Alam kong isa lang siya sa mga lalaking mahilig maglaro ng damdamin at laging laman ng usapan sa hallway. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi, nagulat ako nang bigla siyang sumabay. Nakangiti si Liam. Uy, ikaw yung laging nasa library, di ba? Samantha, tama? Pwede bang makisabay? Nagkibit balikat lang si Samantha. Wala naman akong magagawa kung maglalakad ka rin diyan. Hindi naman ito pag-aari ko. Sagot niya. Tumawa naman si Liam. Ayos, at least pumayag ka na agad. Malaking achievement na yan. Saad nito? Hindi ko alam kung anong meron kay Liam. Bakit ko siya kinakausap? Kung bakit hindi ko magawang umiwas sa kanya. Pero simula noon, naging bahagi na siya ng aking araw-araw. Tuwing hapon naman, sinasamahan niya ako pa uwi. Nagdadala siya ng kape tuwing umaga. Minsan may kasama pang sandwich at minsan na may prutas. Unti-unti napansin kong hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Ang mga simpleng kape at kwentuhan ay naging mahalaga siya sa akin. Mula noon, nagsimula na akong ngumiti ng totoo. May taong nagpapahalaga sa akin, may taong nag-aalaga sa akin. Kapag may kausap siyang iba na iinis ako, gusto ko ako lang ang kasama at kausap niya. Hindi ko mawari sa aking sarili kung ano itong nararamdaman ko. Kasi hindi ko pa ito naranasan sa buong buhay ko. Pagkalipas ng halos 1 buwan, sa gitna ng malakas na ulan, inamin niya ang kanyang damdamin para sa akin. Basang-basa kami pareho, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Samantha, gusto kita, higit pa sa iniisip mo. Hindi mo naman ako kilala, Liam. Paano mo nasasabi yan? Di mas kilalanin pa kita. Gusto kong makilala ang bawat bahagi ng mundo mo, saad ni Liam. At doon nagsimula ang kwento naming dalawa. Naging magkasama kami sa maraming bagay. Mga gabing sabay kaming nag-aaral sa library. Naghihiraman ng libro at nagtutulungan sa mga projects. Mga tawag tuwing gabi, kahit magkasama kami buong maghapon. Mga yakap sa ilalim ng payong habang umuulan na parang kami lang ang tao sa mundo.
At mga halik na kasing tamis na, para bang unang halik palagi sa bawat sandali. Nagagalak ang puso ko sa mga ipinaramdam niya sa akin. Ang mga titig niya, ang mga lambing niya, lahat yon ay tila ba'y nag-iisa lang siyang tao sa mundong ito na nagbibigay pag-asa at bumubuo sa pagod kong mundo. Ang mga buwan ay lumipas ng mabilis. Naging malalim ang aming pagtitinginan at naramdaman kong natagpuan ko na ang lalaki para sa akin at siya na ang makakasama ko habang buhay. Akala ko'y maging perpekto ang lahat. Akala lang pala, hanggang sa dumating ang araw na halos ikasira ng mundo ko. Birthday ko noon, naghanda si mama ng spaghetti at pansit. Kahit alam kong gipit kami, dumating si Liam, may dalang bulaklak at isang maliit na cake. Sobrang saya ko, pakiramdam ko. Siya na talaga ang nakalaan para sa akin. Ngunit ng gabing iyon, habang nagliligpit ako ng gamit niya sa bag, nahulog ang isang papel, isang resibo na may sulat kamay sa likod. Pustahan pare, kapag nakuha mo si Samantha at may nangyari na sa inyo, sayo na ang motorsiklo ko. 2 buwan lang paring Liam ha, alalahanin mo pare sayo na ang motorsiklo ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Nang lumabas siya galing banyo, binato ko sa kanya yung papel. Galit na galit ako kay Liam, nanginginig ako sa galit. Pustahan lang pala ako Liam, isang laro lang pala ang lahat ng ito. Ano Liam, sumagot ka. Namutla si Liam, gulat at parang hindi makasagot. Samantha, sandali. Samantha, hindi mo naiintindihan. Sa nagmamakaawang mukha ni Liam. Hindi ko naiintindihan Liam. Ilang linggo mo akong niligawan. Pinaniwala mo ako sa mga salitang wala palang halaga. Ang lahat ng yakap, halik at mga pangako. Peke pala ang lahat. Niloko mo ako Liam. Makikita mo sa mga mata ni Liam na punong-puno ng guilt at sakit. Sa simula oo, pustahan lang. Pero Samantha, maniwala ka sa akin. Minahal kita Samantha, minahal kita. Higit pa sa anumang pustahan. Walang halong biro ang mga nararamdaman ko para sa'yo. Patawarin mo ako Samantha. Hindi ko siya pinakinggan. Tumakbo ako palabas. Ang lakas ng buhos ng ulan. Parang sinadya ng langit para sabayan yung bigat sa dibdib ko. Pag uwi ko, iyak lang ako ng iyak. Hindi dahil sa pustahan, kundi dahil naniwala ako. Naniwala ako sa taong nilaro at niloko lang pala ako sa umpisa. Lumipas ang mga linggo, iniiwasan ko siya sa campus. Hindi siya sumuko. Lagi siyang nag-iwan ng sulat sa locker ko, ng pagkain sa desk ko, at ng kahit anong paraan para magkausap kami. Ngunit sarado na ang aking puso. Isang araw, bigla siyang nawala. Wala sa school, wala sa social media. Ang huling narinig ko, umalis daw siya dahil sa isang insidente. Maraming chismis, ngunit wala akong narinig na konkretong balita. Ang buwan ay lumipas, naging taon. Nakagraduate ako, nagtrabaho sa Makati bilang HR assistant. Karoon ng magandang career at naibigay kay mama ang buhay na pinangarap ko. Ngunit kahit anong gawin ko, sa tuwing may naririnig akong pustahan o pangalan niya, may kirot pa rin sa dibdib ko. Ito ay patunay na kahit paano may naiwan siyang marka sa aking puso. 5 taon na ang lumipas. Isang gabi, habang pauwi ako galing overtime, may tumawag sa akin unknown number. Pagsagot ko, pamilyar na boses. Si Liam may pag-aalinlangan kong sinagot ang tawag, Samantha. Ikaw ba yan? Liam, bakit ka tumawag? Saan mo nakuha ang number ko? Matagal ko nang gustong tawagan ka pero hindi ko magawa. Samantha, kailangan kitang makausap. Pwede ba tayong magkita? Mahinang boses ni Liam. Bakit pa? 5 taon na ang lumipas Liam. Nag-aalangan ako kung papayag ba ako. Alam ko, pero may kailangan akong ipaliwanag. Mahalaga ito.
Sa isang restaurant sa tapat ng tinatrabahuan mo. Bukas ng gabi, magkita tayo please. Kung ayaw mo, naiintindihan ko. Saad ni Liam kinabukasan, buong araw akong kinakabahan. Hindi ko alam kung pupunta ba ako o hindi. Ngunit ang pag-uusisa at ang maliit na bahagi ng puso ko na umaasa pa rin ay nanaig. Pagkatapos ng trabaho, nagpunta ako sa restaurant kung saan kami magkikita ni Liam. Nandoon siya, nakaupo sa isang sulok, mukhang mas payat at may mga eye bags. Ngunit mas mature at seryoso ang dating. Tumayo at ngumiti nang malungkot na sinalubong ako ni Liam. Salamat at dumating ka, Samantha. Anong kailangan mong sabihin, Liam? Saad ko sa kanya. Naalala mo yung araw na nawala ako? Nagkasakit ako, Samantha. May malubhang kondisyon ako sa puso noon at lumala yon. Dahil sa stress at pagod, kinailangan kong sumailalim sa isang operasyon at kailangan kong tumigil sa pag-aaral at magpahinga ng matagal. Malungkot na sabi ni Liam, hindi ko nagawa kang kausapin kasi ayaw kong maging pabigat sa'yo, lalo na't galit ka sa akin. Naisip kong mas mabuting hayaan kang magpatuloy sa buhay mo nang wala ako. Parang maluluhang saad ni Liam. Nagulat akong bigla sa sinabi ni Liam. Anong sinasabi mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Liam? Dapat sinabi mo sa akin. Natakot ako, Samantha. Natakot ako na baka hindi mo na ako tanggapin, na baka lalo lang kitang masaktan. Pero ngayon, malakas na ako. Nakarecover na ako. At ang tanging pinagsisisihan ko sa lahat ay ang pustahan na yon. Nagsimula man sa biro, alam kong totoo ang naramdaman ko para sa'yo. At hindi nawala iyon. Samantha, mahal na mahal kita. Saad ni Liam na nagsusumamo. Nagsimula akong umiyak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa halo-halong emosyon, sakit, pag-asa at pagmamahal. Liam, minahal din kita. Ang sakit ng ginawa mo pero masakit din ang nawala ka. Hikbi kong saad kay Liam. Lumapit si Liam at hinawakan ng kamay ko. Samantha, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako. Ipapakita ko sa iyo araw-araw na totoo ang pagmamahal ko. Hindi na ito pustahan. Ito ay isang pangako sa ilalim ng ulan o araw. Pagkatapos ng gabing yon, unti-unting muling nabuksan ang pinto ng aking puso. Hindi naging madali. May mga takot pa rin akong nararamdaman, ngunit ipinakita ni Liam sa bawat araw na karapat-dapat siya sa aking tiwala. Hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Isang taon nakalipas mula ng muli naming pagkikita at nagkaayos sa restaurant. Nag-propose si Liam sa akin sa gitna ng isang parke habang umuulan. Kagaya ng araw na una niyang sinabi na mahal niya ako. At kagaya ng araw na naghihiwalay kami. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng pag-asa. Lumuhod si Liam, hawak ang singsing. Samantha, ikaw ang himig ng puso ko. Hindi man naging perpekto ang simula, alam kong ikaw ang perpektong katapusan. Will you marry me? Umiiyak ako, hindi sa sakit. Umiiyak ako sa kaligayahan dahil ang lalaking mahal at pangarap ko ay binigay na sa akin. O Liam, oo, sagot ko sa kanya. Ngayon, tuwing umuulan, hindi na sakit o lungkot ang nararamdaman ko, kundi pagmamahal at pasasalamat. Alam kong nagsimula ang lahat sa isang laro, ngunit sa dulo, naging totoo ang lahat. Ang pag-ibig namin ay parang ulan, minsan malakas, minsan mahina, ngunit laging nagdudulot ng buhay at pag-asa. At sa wakas, natagpuan ko ang lalaking magmamahal sa akin ng totoo, higit pa sa anumang pustahan. Salamat sa pagsama hanggang dulo ng kwento. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, mag-iwan ng komento sa ibaba. I-click ang like button, mag-subscribe, at itap ang notification bell para updated ka sa mga susunod na kwento. Ang suporta mo ang nagbibigay lakas sa akin para gumawa pa ng ganitong klaseng kwento. Maraming salamat.